In just 3 days, President Marcos Jr. will deliver his fifth State of the Nation address. Among the biggest expectations is an update on his government's promises to make food more affordable, improve the lives of Filipino farmers, and strengthen food security. How far has the government come in fulfilling those promises, and what more can Filipinos expect from the agriculture sector? Joining us now is Department of Agriculture Undersecretary Arnel de Mesa. Yusek, maraming salamat po sa inyong oras. My Lord, magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Asek Arnel po. Alright. Asek, maraming salamat po. Pasensya na po. Okay, nung isang taon, pinag-uusapan pa rin po at hanggang ngayon, yung 20 pesos per kilo na rice program sa buong bansa. Ano pong status po niyang pangako na iyon? At ano pong masasabi ninyo doon sa ilan po na nagsasabi na malaking inhustisya raw ito sa mga magsasaka, sir? Actually, opposite yun, Lord. In fact, as of to date, nasa mahigit 2.4 billion sales na yung na-generate natin at mahigit 12 million household beneficiaries na rin yung nakinabang dito sa ating mababang presyo ng bigas, yung 20 pesos na benteng bigas. Meron na program. At importanteng programa ito dahil parehas na nakikinabang yung ating mga magsasaka, ganun din yung ating mga mamimili dahil mura yung bigas at quality dahil ito yung mga produkto mismo na na-produce ng ating mga magsasaka na binibili ng NFA sa ating mga magsasaka sa mataas na presyo. Alam naman natin na maganda ngayon yung presyo na pagbili ng ating National Food Authority. In fact, para sa susunod na anihan, lalo pang tinaasan niya ng ating National Food Authority. At yun mismo yung ginagamit na bigas dito sa ating 20 peso rollout. At ang maganda ngayon ay lahat ng probinsya sa ating bansa ay meron na tayong ganitong outlets. In fact, about 805 sites nationwide na yung meron tayo nitong 20 pesos na bigas. Opo. Ang natural po na tanong ng mga magsasaka, kung nagbabayad ang consumer na mas bababa, posible rin mas bababa ang kita daw nila. No? Pero yung porsyento po ng ginagamit po sa pagbebenta ng 20 peso na bigas, ilang porsyento po ang locally produced, ilang porsyento po ang imported? Dito sa ibinebenta, Lord, na 20 pesos, 100% yan. Lahat yan ay galing sa ating mga magsasaka. Wala tayong binebenta sa 20 peso program natin na imported. Lahat yan ay locally produced. Kasi nga, ang bigas na pinanggagalingan natin dito ay doon lamang galing sa National Food Authority. At alam natin, simula nung naipasa yung Rice Tarification Law, hindi na allowed mag-import ang NFA. So, ang tangi lang niyang pwedeng bilhan ng palay ay galing palay o ano ay galing lamang sa ating mga magsasaka. Ang pangako po, isa rin po sa pangako ng Pangulo last is to go after yung mga cartels po, ano, at itong mga sindikato, kumbaga, na mga nagmamanipulate din ng mga presyo at yung mga gumagawa ng mga actions that would be considered economic sabotage. Ano pong konkretong result so far ang meron na po, maaari pong ipakita, sir? Yes, Lord. Bukod doon sa pagkakapasa ng napaka-importanting batas, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, bukod doon pa sa napakaraming batas din na naipasa, in relation to our sector, the agriculture sector, mapansin natin ngayon, wala na tayong nababalitaan na smuggled rice. Though meron pa ring smuggling, pero ito ay mostly associated sa vegetables, sa sibuyas, sa karne, at saka sa carrots pagbinsan. Pero pagdating sa bigas, ay wala na tayo halos nababalitaan dahil talagang matindi itong epekto ng anti-agricultural. Marami na rin kaso na na-file at marami na rin ongoing. At dun sa smuggling, more than 3 billion since last year. Yung halaga ng smuggled items na nakumpiska
At yung iba rito ay sinira dahil hindi na pwedeng pakinabangan, at yung pwede naman na mapakinabangan at papasa doon sa food safety natin ay pinamamahagi naman natin. Mhm. Yung sa pananaw po ninyo, Asek, no, what crop or region ang nagbibigay po ng sa inyong ahensya ng tingin ninyo malaking oportunidad to increase yields, no, kumbaga, the next 2 years? Sa ngayon, ang pinakamalaking region in terms of productivity ang Region 3 kasi o Central Luzon, kasi Central Luzon ang pinakamalaking region na nagpo-produce ng bigas. Unang-una, sila rin yung nangunguna pagdating sa fisheries. Ang Calabarzon ang nangunguna in terms of production natin sa livestock. Ang Northern Mindanao naman, sila naman ang nangunguna doon sa ating mga plantation crops kagaya ng pinya, ng mga gulay at iba pang produkto na kadalasan ay ine-export natin. Sa ngayon, ang isang magandang balita, Lord, ay nag-open si Secretary Kiko upon the instruction at guidance ng ating Pangulo yung tinatawag natin na Export Product Office. So, ngayon, mabalitaan natin, actually last month, naka-reach tayo ng $1 billion na export natin. At hindi na lang yung mga traditional na export. Normally, mga tropical fruits yan, saging, pinya. Ngayon ay mas beyond this traditional export commodities natin. Of course, nag-open tayo ng durian, ng avocado, itong ubi natin ngayon, craze ngayon. And of course, mas marami pang agricultural commodities na pwede nating i-open sa mga susunod na araw. Dahil mas malaki kasi yung profit margin o receipts pag nagkakaroon tayo ng mga export goods. Beyond the distribution of seeds, saka yung mga kagamitan po, Asek, paano po sinusukat ng Department of Agriculture whether kumikita na kung gumaganda ba ang pamumuhay ng mga magsasaka? At sa inyong datos po, ano po yung average age ng Filipino farmers? Meron ho bang sapat na mga bata na mag-e-evolve sa susunod na henerasyon na maaring pumalit po doon sa present na meron po tayo? Yung huling datos, Lord, ay 57 years old, yung average age ng ating mga magsasaka. Compare natin sa ibang bansa, relatively okay pa ito doon sa mga developed nations. But of course, you're correct in saying na we really need to entice yung ating mga kabataan na pumasok sa agrikultura. And one way of encouraging them and enticing them to the sector ay to bring in yung agribusiness, to bring in innovation and technology, lalo na yung AI sa sektor ng agrikultura. At alam natin na malaki ang negosyo sa agrikultura. Beyond rice and corn, malaki ang kita. Maraming kabataan ngayon na kakilala ko at kasama namin ni Secretary na nagbe-venture sa agriculture at malaki yung potential for higher income dito. So maraming programa ngayon and may mga nakalatag tayo na mga activities para siguraduhin na yung mga kabataan natin sila yung mga susunod at hindi na kasi yung yung talagang magtatanim ka lang, it's beyond that yung sektor na agrikultura ngayon. Mhm. Of course, itong paparating po na El Nino, no, at sinabi naman po ng gobyerno ang preparasyon ng mga ginagawa nila. Pero yung strategy po from merely expanding, halimbawa yung mga canals to making agriculture climate resilient, Asek, paano ba natin ginagawa ito? Lord, alam natin na isa sa pinakamalaking challenge ng sektor ng agrikultura yung pabago-bagong panahon. Opo. At halimbawa, compare natin to 2024, nagkaroon tayo ng severe El Nino. We lost almost 1 million metric tons ng palay, equivalent to almost 650,000 metric tons ng bigas. So, kinakailangan talaga na matuto tayong mag-adapt at mamitigate ang epekto nito
At isa na dyan yung paggamit ng alternate wetting and drying technique na hindi kinakailangan sa buong buhay ng palay ay nakababad ito sa tubig at scientifically na napatunayan na to. So importante yung research and development sa agrikultura, Lord. Bukod sa challenge ng El Nino, ngayong wet season, nadyan yung challenge ng mahal na petrolyo na magdudulot ng mahal na fertilizer at saka mahal na gastusin sa bukirin. Kaya naman, ngayong El Nino, hindi lahat ng bansa, parte ng bansa natin ay maapektuhan. We need to maximize the potential ng mga areas na hindi maapektuhan ng El Nino, lalo na ang Luzon, ang Visayas at Mindanao and Southern Tagalog. Sa ngayon, nakikita natin apektado na ng husto ang Luzon, specifically regions 1, 2, and 3 and parts of Mindoro as announced earlier by the Secretary. So, we really need to maximize yung mga areas na hindi nga apektado, ibuhos doon yung ating interventions. Pero at the same time, hindi rin natin dapat kalimutan yung mga maapektuhan at magbigay tayo ng mga alternatibong solusyon, alternative crops na pwede nilang itanim na kikita pa rin ng malaki yung ating mga magsasaka. So that will be part of our adaptation and mitigation. Kasi yung pabago-bagong panahon, nandito na yon. El Nino is becoming more severe and more frequent. So, dapat sabay-sabay tayo, katuwang ang ating mga magsasaka at lokal na pamahalaan at ang ating national government na tugunan itong mga epekto ng climate change. Nangako dati yung Pangulo ng at least 100 million trees ng coconut na itatanim daw by the end of his term. Ano na pong status nun, sir? Sa ngayon, yung Philippine Coconut Authority sa report nila ay marami na silang naitanim. Kung di ako nagkakamali ay nasa 10 million yung mga hybrid na mga niyog. At itong mga hybrid na to can produce 2 or 3 times yung the usual na napoproduce ng ating mga niyog at kayang ma-achieve yung naipangako ng ating Pangulo na maitatanim dahil sa pondo rin na nailatag para dito sa atin sa coconut subsector. Yung pinangako po mga fiberglass na mga bangka, ASEC, ano na po status din nun? Ang maganda dito, Lord, doon sa mga fiberglass na bangka, katuwang yung ating mga mangingisda, ginagawa to at kumbaga nire-reproduce kasama yung design na adaptable dun sa bawat fishing community. Kumbaga walang standard design. Alam natin very peculiar yung ating mga mangingisda sa iba't ibang panig ng ating bansa. So nag-a-adjust tayo doon mismo sa site, sa locality. Upon consultation with our fishers, ito rin yung gabay ng ating Pangulo at ni Sec Kiko. Hindi pare-pareho yung kondisyon ng dagat, ng ating mga kultura, so dapat nag-a-adjust tayo dito. Ano po yung benchmark? Babalik po ako doon sa usapin po ng bigas. Ano po yung benchmark na magsasabi po sa inyong ahensya na maari nang bawasan ang rice imports if that were only possible din? Possible yan kung mamimit natin yung demand natin. So, dalawang bagay. Una, of course, kailangan nating patuloy na palakasin ang produksyon natin, hindi lang ng bigas, of course, ng ibang commodity. But at the same time, kailangan natin mabawasan yung ating post-harvest losses. Nananatili yung ating bansa na mataas ang post-harvest losses, 17 to 20% yan sa palay, compare mo sa Vietnam na 8%. So doon pa lang malaking kabawasan. At yan ang tinututukan ngayon ni ang ating Pangulo at ni Sec Kiko. Makita natin ang PhilMec, marami nang nailunsad na rice processing system. At ang katuwang din nitong pag-unlad ng post-harvest is mapaganda yung quality ng ating bigas. Yung ating mga kasamang kababayan natin, mga Pilipino, gusto talaga nila yung magandang klaseng bigas, yung kanin na kakainin nila, na pag kinain nila kasama ng ulam, talagang mas maganda yung kanilang pagkain araw-araw. So, importante rin yung quality. At isang lesson natin,
kailangan pagka-harvest ng palay dapat ma-dry agad yan to ensure yung quality at saka yung ma-maintain na maganda yung presyo. So beyond production, dapat tingnan nga rin itong agricultural infrastructure. Kasama na rin dyan yung irrigation, yung ating cold storages, yung mga food hub natin. So yan yung tinututukan ngayon. But at the same time, of course, yung ating productivity. Kung tatanungin uli kung kaya na ba natin na walang importation. Sa ngayon, hindi pa dahil napakalaki ng populasyon natin, almost 115 million Filipinos na kumakain ng 35,000 metric tons ng bigas araw-araw. At ang production natin sa ngayon nasa mga will cover 75 to 80% of our demand. At yun nga, dapat patuloy yung R&D o research and development para ma-ensure that we can cope with the demand ng mga pabago-bagong panahon. Yusek, magbabanggit ako ng tatlong bagay. Pakiranggo po ito ayon sa hierarchy ng epekto. Low production, post-harvest losses, poor distribution. Alin po ang uunahin ninyong pinakamalaking problema po dito? Actually, kung titingnan natin ang ating bansa bilang isang archipelagic nation, yung nabanggit mo na tatlo ay napaka-importante. Pero in terms of priority, kailangan talagang unahin yung low productivity. Kasi ang impact kasi niyan directly doon sa income ng ating mga magsasaka. Kaya kailangan ayusin yan. But in parallel, kailangan natin din ayusin yung distribution system. Kasi malaki ang gastusin. May mga areas na mura masyado ang produkto. Halimbawa sa Benguet, ang laki nung repolyo, pero pagdating dito sa Maynila, ganito na lang kaliit dahil nga napakalaki ng harvest losses, tapos ang mahal ng presyo. So kailangan solusyonan din itong problema na to para malaki yung kita ng farmers doon sa farm gate, pero pagdating dapat sa pamilihan, maganda pa rin yung quality at the same time, mura pa rin yung presyo. Recently may nilaunch po o may sinabi po ni Secretary Chu Laurel na isa sa mga problema po ng ahensya ay yung kakulangan ng malinaw na datos po at kalat-kalat, hindi organized. So nabablur daw yung totoong estado ng sektor ng farming. Ano ho itong effort ninyo na makakuha po ng mas accurate na farming data in coordination with the PSA, Statistics Authority, at ang Space Agency po natin, PhilSA? Tama yan, Lord. Nung unang dumating si Secretary Kiko sa Kagawaran, yan ang isa sa mga priority agenda niya na maayos yung agricultural census, agricultural data dahil talaga medyo sabog at talaga medyo little complicated. At napaka-importante nung teknolohiya, nung mga satellite information, at saka nung iba pang innovation para masigurado na kasi yung tamang datos will lead to correct decision making. At ngayon actually ay na-launch na rin ni Secretary yung command center namin dito sa DA that will consolidate kasi dati maraming mga bawat isang ahensya, bawat proyekto may kanya-kanyang data system yan na hindi nag-uusap sa isa't isa. So by consolidating them at nag-feed sa isang command center, mas collaborative yung mga information at kung meron mang maling datos, nakokolek yun kasi garbage in, garbage out. So ngayon, mas mabilis ang information. Nag-launch din ng isang araw yung ABCDE platform through the cooperation natin with the Korean government na kung saan yung halimbawa yung registration sa RSBSA, yung aming registry system for basic sector in agriculture. Dati umaabot yon ng 6 days o more than 2 weeks bago matapos yung registration. Ngayon, in less than 30 minutes, tapos agad yung registration. That's how important the power of technology in digitalization in making agriculture sector more accurate and more responsive to the needs of our farmers and fishers. All right.
May nagpapatanong dito, Asik, kung nasusukat din daw ba dyan yung kung ilang mga ektarya na yung nagiging subdivision. Joke lang po. Ito po, ang huling tanong ko po, okay, anong specific SONA promise ang sa tingin po ninyo ang maaring ma-verify po ng publiko within the next 12 months? At yung measurable target po sana against which the department is willing to be judged? At ano yung single statistic na magkukumbinse sa amin na yung agriculture component ng 2025 SONA ng Pangulo ay talagang nagtagumpay po? Of course, may masasagot ang aming kalihim, pero bilang spokesperson at sa datos na alam ko, yung bigas, kung titingnan natin, kung hindi yan natutukan ng ating Pangulo at ng buong kagawaran, posible na kumawala ng husto yung presyo niyan. At yung pangako ng ating Pangulo na mapalaganap yung murang bigas dito sa effort natin sa 20 pesos, doon sa ating mga kadiwa. Isa to sa mga pangako na alam natin na talagang natupad ng ating Pangulo, at marami pa actually sa buong sektor ng agrikultura. Sa budget na lang namin nung panahon ng ating Pangulo ay ito yung panahon na talagang malaking budget ang nailaan sa ating sektor, at kita naman natin na nagagamit ng maayos at tama, at ito yung panahon na ma-ensure natin for every peso, sentabo na nalaan sa kagawaran ay nagagamit ng maayos. Alright. Maaari niyo ba kami bigyan ng konting clue lamang, kung may alam po kayo sa maririnig po natin sa Lunes na sasabihin ng Pangulo tungkol sa sektor po ninyo, sir? Maraming good news ang sektor na agrikultura, sigurado ako dyan, Lord. But of course, I cannot preempt the SONA speech ng ating Pangulo, pero makakaasa po yung ating mga kababayan ng mga magagandang balita sa sektor. Alright. On that note, good luck, sir, at maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, si Asik Arnel de Mesa. Thank you, sir. Maraming salamat din, Lord. Mabuhay ka at magandang gabi.